Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Hello mga beloved subscribers, bago tayo magsimula sa ating kwento, may gusto lang akong ibigay na paalala. Kung gusto nyong sumuporta, pwede nyo nang gamitin ang super thanks dito sa YouTube. Simple lang siya gamitin. Sa baba ng video, makikita nyo yung button sa super thanks. I-click nyo lang yun, tapos pipili kayo kung magkano yung gusto nyong ibigay na support. May iba't ibang options, pwedeng maliit lang, pwedeng medyo malaki, depende na kung ano ang kaya ninyo. Walang pressure ha, kahit anong amount, sobrang appreciated ko na yon. After nyo pumili ng amount, pwede rin kayong mag-iwan ng highlighted comment na makikita agad dito sa video, so parang shout out na rin iyon sa inyo. Ang support nyo sa pamamagitan ng super thanks, malaking tulong para mas makagawa pa ako ng mas maraming content para sa inyo. So kung gusto nyo akong suportahan, click nyo lang yung super thanks na button. Maraming salamat po. Dahang-dahang tinanggal ni Rome ang kanyang mga braso at bahagyang itinulak si Zeke palayo. Baka sa mukha niya ang labis na pagkalito at takot. Sir Zeke, anong pinagsasabi ninyo? Gusto ko na pong bumalik sa mga kasama ko, wika ni Rome. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Matagal bago nakasagot si Zeke. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili at pinipigil ang bugso ng damdamin. Tinitigan niya si Rome ng puno ng pagmamahal, isang tingin na hindi nakikita ng binata pero ramdam ng hangin sa loob ng silid. There will be a time for this, Rome. I am so sorry kung binigla kita, mahinahong sabi ni Zeke, bagaman bakas pa rin ang baos sa kanyang boses. I will call the manager to fetch you at ihatid ka sa table ninyo. Sir Zeke, ano ba tayo? Bakit kayo umiyak ng ganoon? Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Usisa ni Rome. Tila lalo siyang napapaisip na ang Zeke Viga ay iiyak ng ganoon sa harap niya. Imbis na sumagot, kinuha ni Zeke ang kanyang phone at tinawagan si Manager Chan. Manager Chan, punta ka rito. Ihatid mo si Rome sa table nila. Maikli niyang utos bago ibinaba ang linya. Humarap muli si Zeke kay Rome. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Tandaan mo, Mrs. I will win you back, no matter what it takes. For now, punta ka muna sa mga kasama mo and we will talk soon. Sir Zeke, hindi na naituloy ni Rome ang sasabihin nang muling magsalita si Zeke. Ito lang ipapaalala ko sa iyo for now. I love you so much. Forgive me for all my shortcomings. I may not deserve you, but I will work harder para lang ibalik lahat ng nawala. Bago pa makakilo si Rome, mabilis na nilapitan siya ni Zeke at binigyan ng isang mababaw ngunit punong-puno ng damdaming halik sa mga labi. Nagulat si Rome, nanigas ang kanyang katawan at tila tumigil ang paghinga niya sa pamilyar na dampi ng mga labi ni Zeke. Eksaktong bumukas ang pinto matapos ang isang katok. Agad na tumalikod si Zeke upang itago ang kanyang namumulang mga mata. Manager Chan, hatid mo na si Rome, utos ni Zeke. Sige po sir, halika na Rome, baka hinanap ka na ng mga kasama mo. Aya ni Manager Chan habang inaalalayan ang naguguluhang binata. Naglakad palabas si Rome na tila lutang. Ang daming katanungan sa kanyang isipan. Bakit siya tinatawag na Mrs.?
Bakit siya hinalikan? Tila ang puso niya ang unang nakakakilala sa ginawa ni Zeke. Nang masiguradong nakalabas na sila at sumara na ang pinto, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa ibabaw ng kanyang mesa. "Damn it!" Singhal niya, kasabay ng muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ang tunog ng kanyang kamao sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang pagpapakita ng paghihinayang sa mga nasayang na panahon. Si Rome ang bulag at ang hindi nakakaalala, pero siya ang naging bulag sa galit at kinalimutan ng pangako na protektahan ito. Ilang oras ang lumipas, walang naging problema sa natitirang gabi. Naging masaya ang gabi para sa tatlo kahit pa may mga katanungan sa isip ni Rome. Nakauwi na ang tatlo nang hindi nalalaman ng dalawang babae ang tensyong naganap sa loob ng opisina ni Zeke. Samantala, nanatili si Zeke sa loob ng kanyang silid, hindi na muling lumabas. Ang tanging kasama niya ay ang alak. Maya-maya, isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan. "Come in," malamig na utos ni Zeke. Pumasok si Lito na halos hindi makatingala sa sobrang takot. "Good morning po sir," bati nito dahil madaling araw na. "Yes, what can I do for you?" tanong ni Zeke. Hindi man lang tiningnan ng lalaki. "Sir." "Ano nga? May problema ba?" Inis na baling ni Zeke. "Sir, hindi na po kaya ng konsensya ko," panimula ni Lito na nanginginig ang boses. Ako po yung gumawa ng bagong GC at nagpakalat ng video noon. Sir, sorry po. Hindi ko naman alam na gano'n ang mangyayari kay Rome. Ilang taon po akong binabagabag ng konsensya ko, pero nang makita ko siya kanina, lalo po akong naapektuhan. Hindi ko naman po gustong mangyari iyon kay Rome. Parang bombang sumabog sa galit si Zeke. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, mabilis siyang tumayo at marahas na kinuwelyuhan ng lalaki. Halos iangat ito mula sa sahig. Ikaw ba? Ikaw ba ang lalaking nasa video na kasama ni Rome? Ha?" Sigaw ni Zeke, ang kanyang mga mata ay naghahapoy sa galit. Hindi po sir. Sir, sorry po. May nagbigay lang po sa akin na babae ng video na iyon at ipapakalat ko daw. Sagot ni Lito halos mabulunan sa higpit ng hawak ni Zeke. At bakit mo yun ginawa? What was her motive? And what did you hope to gain from destroying him? Bulyaw ni Zeke. Sir, hindi ko alam ang intensyon niya. Binigyan lang po niya ako ng pera. Gipit na gipit po ako sa panahong iyon. Pag-aamin ni Lito habang tumutulo ang luha. At binenta mo ang kasamahan mo para sa pera? Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Zeke. Do you know this woman? Nakikilala mo ba siya? Hindi po sir, pero parang nakita ko na siya rito noon. Siya yung sumugod kay Rome. Dahan-dahang binitawan ni Zeke ang kwelyo ni Lito, ngunit ang tingin niya ay nananatiling mapanganib. Inayos niya ang kanyang sarili at itinuro ang pinto. Get out! I will deal with you when I am done with this mess. Go to Manager Chan at sabihin mong pinapupunta ko siya rito ngayon din. Utos ni Zeke sa tono na hindi na pwedeng baliin. Huwag ka munang uuwi dahil kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Understood? Yes sir, hikbi ni Lito. Mabilis itong lumabas ng silid. Ilang sandali ay dumating si Manager Chan para humarap kay Zeke. Ibinahagi ni Zeke kay Manager Chan ang lahat ng ipinagtapat ni Lito. Baka sa mukha ng manager ang matinding pagkagulat at unti-unting pamumutla. Do you know a woman na sumugod dati kay Rome? Diretsong tanong ni Zeke. Ang boses ay tila may kasamang banta. Sir, yes po. Meron nga. Yung girlfriend yata nung ex ni Rome. Sagot ni Manager Chan na halatang nanginginig na rin sa takot habang nakatayo sa harap ng kanyang boss. And why did you keep this from me? Didn't I give you strict instructions to look after him and report everything? Asik ni Zeke, ang bawat salita niya ay tila patalim na tumatama sa manager. Sir, si Rome na din po kasi ang nakiusap at nag-request na huwag na sabihin sa inyo para hindi raw po kayo mag-alala, paliwanag ni Manager Chan, pilit na ipinagtatanggol ang naging desisyon noon. And who pays your salary, Manager Chan? I provided you with an allowance on top
of your executive pay specifically to ensure his safety at mas pinakinggan mo siya kaysa sa akin? Napayuko na lamang si Manager Chan. Wala siyang naisagot dahil alam niyang tama si Zeke. Ang katapatan niya ay dapat nasa taong nagpapasahod sa kanya, ngunit naging malambot ang puso niya sa pakiusap ni Rome noon. Sir, sorry po. Get out. Makakaalis ka na. Malamig na taboy ni Zeke. At sabihin mo sa damn waiter na yon na huwag siyang magtatangkang mag-resign. I will deal with him after I've settled everything. Understood? Yes sir. Mabilis na sagot ni Manager Chan at nagmamadaling lumabas sa silid. Pagkasara ng pinto, napahawak sa dibdib si Manager Chan. Sa loob-loob niya, iba talaga magalit ang isang Zeke Viga. Ibang-iba ito sa palangiti at masarap na kausap na amo. Naiwan si Zeke sa loob, madilim ang tingin sa kawalan. Oh my God, what have I done? Kinabukasan, umagang-umaga nang nagulat ang lahat sa bahay ni na Gwen at Dr. Cassie. Namangha ang dalawa sa nakita pagkalabas nila sa silid nila. Ang dating maluwag na espasyo ay nilamon ng libo-libong bulaklak na tila ba dinala ng sinuman ang nagbigay ang buong flower shop sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na nga nakapasok ang ibang bulaklak. Dinala na lang ito ng mga kasambahay sa hardin at napuno din ng mga bulaklak ang buong paligid ng hardin. Sa dami nito, may nilagay pa sa kusina. Sa bawat sulok ay may nakapwestong malalaking flower vases. Naroon ang mga Juliet roses na kulay peach na ang bawat bulaklak ay mukhang kasing perpekto ng mga nakikita sa mga royal wedding sa London. Sa kabilang side naman, nagkalat ang mga gold of Kinabalu orchids, mga pambihirang orchid na may mahahabang petals na kulay green at red na tila mga mamahaling alahas na nakasabit sa bawat basket. Hindi rin nagpahuli ang mga rainbow roses mula sa Netherlands. Bawat talulot ng mga rosas na ito ay may iba't ibang kulay, parang totoong baghari na dinala sa loob ng bahay. At para lalong bumango ang paligid, may mga basket din ng puting kadupol, mga bulaklak na tila gawa sa puting seda at may napakatapang ngunit nakaka-relax na bango na nangingibabaw sa buong sala. Ngunit ang pinaka nakakaagaw ng pansin ay ang napakalaking bouquet ng deep red Ecuadorian roses na nasa gitna ng center table. Ang bawat rosas ay kasing laki ng kamao at ang matingkad na pula nito ay talagang agaw eksena. Tila nakasipit ang isang eleganteng card na agad na kinuha ni Gwen. Nanginginig ang boses ni Gwen habang binabasa ang nakasulat. To my beautiful Rome, my Mrs. From your husband, Zeke Viga. Nakalabas na din si Rome sa kanyang silid na inaalalayan ni Mang Lando. Naamoy ni Rome ang iba't ibang halimuyak ng mga bulaklak. Narinig niya ang pagbasa ni Gwen sa card. Napatigil si Rome. Rome, halos pabulong na tawag ni Gwen. Puno ang sala natin ng mga bulaklak at ang card galing kay Zeke. Tinawag kanyang Mrs. Hindi nakapagsalita si Rome. Naalala niya eksena kagabi sa opisina nito sa The Vault. Ang pagyakap at paghikpi nito at ang pagsabi sa kanya ng misis at mahal na mahal siya. Lumapit si Gwen kay Rome, hindi na maipinta ang ngiti sa kanyang muka habang tinitingnan ang dagat ng mga bulaklak sa sala. Naku Rome ha, kayo pala ni Zeke. Haba ng hair mo girl. Akalain mo yon may isang waiter ka na at may isang bilyonaryo ka pa. Panunokso ni Gwen habang tila kinikilig sa bawat salitang binibitawan. Ngunit sa kabila ng kislap sa mga mata ni Gwen, nananatiling seryoso ang mukha ni Dr. Cassie. But we should think kung may namamagitan man sa kanila, hindi pa natin alam what went wrong sa kanilang dalawa. Paalala niya, ang tingin ay puno ng pag-aalala habang nakapako kay Rome. Ayan na naman yung pagiging mother mo Cassie kay Rome. Pang-aasar ni Gwen sa girlfriend. Can't you appreciate? These are no ordinary flowers. These cost millions, Cassie. Napabuntong hininga si Rome nang marinig ang presyo. Ha? Kung totoo yung sinabi mong Gwen, nako lalong nakakahiya to.
Whatever happens sa inyong dalawa sa past, dapat hindi lang bulaklak ang pumunta rito. Dapat siya ang mismong humarap, mariing sabi ni Dr. Cassie kahit nananatiling kalmado ang kanyang tono. Hindi ko pa nakakalimutan yung mga pinagsasabi niya noong dinner. Subukan lang niyang saktan si Rome. Ako ang makakalaban niya. Ikaw na rin na nagsabi, we don't know what happened, kaya chill ka muna, sagot ni Gwen habang hinahawak-hawakan ng mga bulaklak. Not all the time na may nagbibigay ng mga ganitong mga bulaklak sa bahay natin, no? Hindi na pinatulan ni Dr. Cassie ang pang-aasar ni Gwen. Sa halip, lumapit siya kay Rome at hinawakan ang kamay nito ng marahan. Basta Rome, kung ano man ang magiging desisyon mo ha, I will support you all the way. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rome sa gitna ng kanyang kalituhan. Salamat talaga Dr. Cassie. Salamat sa inyong dalawa. Sa kapila ng ngiti ni Rome, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Saya dahil sa nararamdaman niyang may puwang si Zeke sa kanya at takot na hanggang ngayon anong kasalanan ang nagawa niya. Inaalala niya ang mga pinagsasabi ni Zeke sa kanya noong mga nagdaang araw mula sa dinner, sa cafe at ang huli ay kahapon sa The Vault. Kumain na ng agahan ng tatlo. Naging masigla ang hapag sa kabila ng flower invasion ni Zeke sa kanilang sala. Hindi tumigil si Gwen sa panunukso kay Rome tungkol sa billionaire husband nito. Si Rome naman ay wala nang nagawa kundi tumawa at mapailing na lang habang kumakain. Bago sila tuluyang umalis sa hapag, tinawag ni Dr. Cassie ang kanilang mga kasambahay. Manang, pakiayos po ng mga bulaklak sa sala. Humanap po kayo ng mga malalaking flower vase para doon sa mga wala pang malagyan at ilagay sa corners para hindi naman nakaharang sa daan, utos ni Cassie. Dahil aalis na kinabukasan si Gwen papuntang Cebu para sa project na gagawin para sa Viga Conglomerate at alam nilang magiging abala na muli si Dr. Cassie sa hospital sa mga susunod na araw, naisipan nilang sulitin ang huling araw na magkakasama sila na pagpasyahan nilang kumain sa labas para sa lunch at dinner. Naging abala nga ang mga sumunod na araw. Si Gwen ay lumipad na patungong Cebu habang si Dr. Cassie naman ay halos hindi na maabutan sa bahay dahil sa tambak na pasyente sa ospital. Isang hapon, nagpatid si Rome sa paboritong coffee shop nito na lagi niyang tinatambayan. Iniiwan na lang siya ni Mang Lando doon at kada oras kung tawagan. Habang nakikinig ng music at humihigop ng kape, naramdaman ni Rome na may umupo sa tapat niya. Pamilyar ang pabango nito. Magsasalita na sana si Rome pero naunahan siya nito. Dito talaga ang favorite spot mo, no? Tanong ng lalaki. Sir Zeke, ikaw pala. Akala ko kung sino na, sabi ni Rome nang mabusesa nito. Hindi sumagot si Zeke. Tinitigan lang niya si Rome ng matagal, tila sinusuri ang bawat ekspresyon sa mukha nito. May dumi ba ako sa mukha, sir? Kahit hindi ko kayo nakikita, nararamdaman ko kapag may nakatitig sa akin. Alam niyo naman po yun. Stop calling me sir. Call me Zeke. Just like how you used to. Seryosong sabi ni Zeke bago hinawakan ang kamay ni Rome na nasa ibabaw ng mesa. Walang pinagbago, misis. Ang lambot pa rin ang kamay mo. Pwede po ba, huwag niyo na po akong tawaging misis. Nakakahiya at kung ano pang sabihin ng makarinig. Isa pa, salamat sa mga bulaklak na pinadala mo noong nakarang araw. Sabi ni Gwen, sobrang dami at halatang mahal. Huwag mo na ulit gagawin yun ha, napagastos ka pa talaga tuloy. Unang-una, I don't care what other people think. Pangalawa, you deserve all the flowers in the world. I can spend millions every day just to give you flowers without breaking the bank. Thirdly, uulitin ko sa'yo yung sinabi ko sa'yo sa The Vault that night. I will win you back, Mrs. I will not stop until hindi kita maiuwi. Bumuntong hininga si Rome. Ano ba talaga ang nangyari sa atin, Zeke? Napangiti si Zeke dahil sa wakas, tinawag din siya nito sa pangalan niya. Soon, malalaman mo rin ang lahat. It is not yet the proper time, Mrs. Give me more time para maisikaso ko lahat. But one thing is for sure. Justice will be served. Justice. Shh. Let us not talk about it, okay? Anyway, dito ka lang ba
O gusto mong pumunta sa ibang lugar? May alam akong tahimik na place na magugustuhan mo. Sorry Zeke, dito na lang ako. Hinawakan ulit ni Zeke ang kamay ni Rome, mas mahigpit ngayon. Sumama ka sa akin please. Don't you trust your husband? Napangiko na lang sa hiya si Rome. Namula ito at matagal bago nakasagot. Iba din yang kulit mo no? You don't accept a no for an answer. Sige na, sasama na ako. Pero tatawagan natin si Kuya Lando. Ayaw kong mag-alala siya at si Dr. Cassie. Diba? You fall for me because I am irresistible? Biro ni Zeke. Bumuntong hininga na lang si Rome. Ganito pala ang ugali nito. Makulit. Inilabas ni Rome ang phone niya at inabot kay Zeke. Hanapin mo yung Kuya Lando dyan sa contact. Tawagan mo. Pero ako ang kakausap. Ginawa naman ni Zeke ang utos. Noong una ay ayaw pumayag ni Mang Lando pero dahil nakiusap si Rome, pumayag na rin ito sa huli. Kinausap din ni Mang Lando si Zeke. Iuwi nyo lang po siya ng maaga Sir Zeke, baka mapagalitan ako ni Dr. Cassie, bilin pa ni Mang Lando. Natawa naman si Zeke. Copy Mang Lando, safe ang misis ko sa akin. Napabuntong hininga na lang si Mang Lando. Dinala ni Zeke si Rome sa kanilang luxurious yacht na nakadaong sa isang pribadong pantalan. Sinalubong sila ng mga servers. Damang-dama ni Rome ang malamig na simoy ng hangin at ang bahagyang paggalaw ng yate dahil sa mahihinang alon. Palubog na ang araw sa mga oras na iyon at kahit hindi niya ito nakikita, ramdam niya ang init ng papatapos na liwanag sa kanyang balat. Mula sa likuran, dahan-dahang yumakap si Zeke sa kanya. Ipinatong nito ang baba sa balikat ni Rome habang ang mga kamay ay nakahawak sa bewang ng binata. Mrs., alam mo bang sinigawan mo ako noon sa mismong cafe na lagi mong tinatambayan? Mahinang bulong ni Zeke, may himig ng tawa sa boses. Pero pagkatapos nyon, hindi na kita tinantanan. I brought you here. Now, I bring you here again to relive that memory. Kahit wala kang makita o maalala, dito ko unang nakita kung paano ka pinayapa ng lugar na ito. Pagkatapos sabihin niyon ay mariing hinalikan ni Zeke si Rome sa pisngi habang nananatili pa ring nakayakap. Hindi lumayo si Rome, sa halip ay masumandal pa siya sa dibdib ni Zeke. Zeke, inaamin ko, tugon ni Rome, ang boses ay halos tangayin ng hangin. Hinahayaan kita ngayon sa ginagawa mo kasi nakakagaan ng pakiramdam. Lalong hinigpitan ni Zeke ang yakap, tila ayaw nang pakawalan ng sandaling iyon. Ang ganda ng sunset, Mrs. Kasing ganda ng nararamdaman ko ngayon. Ngumiti ng kaypait si Rome habang nakatingin sa kawalan. Pwede bang i-describe mo ang ganda ng sunset sa akin, Zeke? Hindi ako magaling sa ganito, pero susubukan ko para sa'yo, panimula ni Zeke. Right now, yung langit ay kulay dark orange na may halong purple sa bandang taas. Yung araw naman, mukha siyang giant ball of fire na dahan-dahang lumulubog sa tubig. At dahil tumatama yung light sa dagat, nagmumukhang kulay gold yung mga alon habang gumagalaw. Dinala ni Zeke ang kamay ni Rome sa sarili niyang dibdib para mas lalo itong kumalma. Ramdam mo ba yung warm breeze ngayon? Yung sikat ng araw na tumatama sa skin mo, ganoon katindi yung kulay niya ngayon. It's very calm, Mrs. Napangiti si Rome habang sinusubukang damhin ang mga sinasabi ni Zeke. Kahit madilim ang lahat, tila nabubuo sa isip niya ang picture ng langit dahil sa description nito. Salamat, Zeke. Parang nakikita ko na rin siya, bulong ni Rome. Wala yon. Basta ikaw, I will be your eyes hanggat hindi pa bumabalik ang paningin mo, sagot ni Zeke bago muli isinandal ang noo sa noo ni Rome. Maya-maya ay dinala ni Zeke si Rome sa gitna. Let us dance, Mrs. habang papalubog ang araw. Hindi ako marunong at isa pa, di ako nakakakita, remember? Agad na sagot ni Rome, ramdamang kaba dahil baka matisod siya o magkamali ng hakbang. Ako ang bahala, kampanting bulong ni Zeke. Biglang lumapit ang tatlong lalaki na may daladalang mga musical instruments. May isang keyboard na nakapwesto malapit sa kanila
Ang isa sa mga lalaki ay umupo sa harap nito at nagsimulang magpatugtog, habang ang dalawa naman ay may hawak na violin at sumabay na rin sa himig. Ang kanta ay ang klasikong awitin ni Ariel Rivera na Sa Aking Puso. Dahan-dahang ipinatong ni Zeke ang mga kamay ni Rome sa kanyang mga balikat, habang ang sarili niyang mga kamay ay marahang gumapos sa bewang nito. Kahit hindi nakakakita si Rome, naramdaman niya ang matatag na suporta ni Zeke na tila ba hindi siya hahayaang matumba o maligaw ng hakbang. Ang mga titig ni Zeke kay Rome ay puno ng pagmamahal. Napapaluha ito sa sobrang saya. Ang puso niya ay para kay Rome lang at wala nang iba. Hinalikan niya ito ng mababaw sa labi. Mahal na mahal kita, misis. Sabi ni Zeke na ang boses ay napapasag na. Napakabagal lang ng kanilang mga hakbang. Isang simpleng swing na sumasabay sa ritmo ng piano at violin. Ramdam ni Rome ang bawat tibok ng puso ni Zeke dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi na umimik si Zeke, pero ang paraan ng paghawak niya kay Rome ay sapat na para maiparating ang lahat ng emosyon. Hindi ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit pabuksan ang dibdib ko, matatakbuhan ang larawan mo. Maya-maya, naramdaman ni Rome ang pagdamping ng noo ni Zeke sa kanyang noo habang patuloy silang nagpapadala sa musika. Ramdam niya ang paghinga ni Zeke, ang pamilyar na bango nito at ang init na nagmumula sa katawan nito. Sa puntong iyon, nawala ang ingay ng paligid, pati ang tunog ng dagat ay tila naglaho. Hindi napigilan ni Zeke na mapapikit habang dinadama ang sandaling iyon. Pagkatapos ng 2 taong pagturusa dahil sa pagkakamali, sa wakas ay nasa bisig na niya ulit ang kanyang mahal. Ang pagmamahal niya kay Rome ay hindi na lang basta emosyon. Ito ay naging determinasyon na protektahan ito kahit anong mangyari. Bawat ikot nila, bawat pagigpit ng hawak niya sa bewang ni Rome ay parang isang panata na hindi niya ito hahayaang makawala pa sa kanya. Natapos ang huling nota ng tugtog ay hindi na bumitaw si Zeke. Yumakap siya ng mahigpit kay Rome. Isinubsob ni Zeke ang kanyang mukha sa leeg ni Rome at doon ay hindi niya napigilan ang sarili. Naramdaman ni Rome ang bahagyang panginig ng mga balikat ni Zeke. Kasunod niyon ay ang mainit na luhang pumatak sa kanyang balikat. Patawarin mo ko, misis. Basag ang boses na bulong ni Zeke. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. Araw-araw, gabi-gabi, gagawin ko hanggang mapatawad mo ko. Napatigil si Rome. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Zeke. Zeke, mahinang tawag ni Rome. I am so sorry, Rome. Sorry dahil wala ako doon noong kailangan mo ako. Sorry dahil hinayaan kong mangyari sa iyo ang lahat ng ito. Sorry kung lalo kang naghirap dahil sa akin. Kung pwede ko lang ibigay ang mga mata ko para sa iyo, ibibigay ko. Patuloy ni Zeke, mas lalong humagulhol na parang bata. Itinaas ni Rome ang kanyang mga kamay para iyakapin din si Zeke. Hinahaplos nito ang likod nito. Patawad din kung ito ang nararamdaman mo, Zeke. Wala man akong maalala sa lahat ng nangyayari, pero alam ko sa puso ko ay pinapatawad ka na. Umiiyak na din na sabi ni Rome. Kilala ka ng puso ko, Zeke. Dahil sa huling salita na iyon ay lalong humigpit ang yakap ni Zeke kay Rome. I will never let you go again. Hinding-hindi na. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang langit, nananatili silang magkayakap. Para kay Zeke, ang mga luhang iyon ay ang pagpapakawala sa 2 taong paghihirap at ang mainit na yakap ni Rome ay ang pusong nagmamahal na nagpapatawad. Nasundan pa ang una ng pangalawa at pangatlong tugtog.
Wala nang nagsalita sa kanilang dalawa. Hinayaan na lang nila ang musika at ang marahang ugoy ng yate ang mag-usap para sa kanila. Nanatili silang magkayakap habang dahang-dahang gumalaw sa gitna ng deck. Sa bawat hakbang, mas lalong isinandal ni Rome ang kanyang ulo sa balikat ni Zeke. Bagamat blanco pa rin ang kanyang memorya, ang pakiramdam ng proteksyon na ibinibigay ng mga bisig ni Zeke ay sapat na para kumalma ang kanyang puso. Para kay Rome, sa sandaling iyon, hindi muna mahalaga ang mga tanong na wala pang sagot. Ang mahalaga ay ang init at kapayapaan na nararamdaman niya sa piling ng lalaking ito. Si Zeke naman ay tila ayaw nang kumurap habang nakayakap kay Rome. Ninanamnam niya ang bawat segundo, ang paghinga, ang tibok ng puso ni Rome. Wala siyang pakialam kung nasaan sila o kung anong oras na. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang katotohanang hawak niya muli si Rome. Bawat galaw nila sa ilalim ng nagsisimulang maglabas ang mga bituin ay parang isang tahimik na selebrasyon, isang pasasalamat na matapos ang 2 taong pagturusa, muli silang pinagtagpo ng tadhana. Nagsasayaw sila, hindi para magpakitang gilas, kundi para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang agos ng dagat at ang boses na tunog na galing sa mga instrumentong pinapatugtog, habang ang 2 pusong matagal nang nawalay ay unti-unti nang naglalapit muli sa loob ng isang mahigpit at mapagmahal na yakap. At sa gitna ng marahang paghindayog, napakunot ang noo ni Rome. May kung anong nagbago. Hindi niya ito maipaliwanag, pero sa bawat galaw nila parang may sumusunod. Isang anino. Mahina, malabo, halos wala, ngunit gumagalaw. Napahinto siya ng bahagya. Hindi pa rin malinaw ang mundo, pero sa unang pagkakataon ay hindi naganap ang dilim. May galaw na, may presensya. Dahan-dahang itinaas ni Rome ang kanyang ulo. Zeke, bulong niya. Mahinang tanong nito at napahinto. Agad na ibinaba ang tingin sa kanya. At sa sandaling iyon ay may nagbago. Hindi pa ulit malinaw, hindi pa rin buo. Ngunit sa gitna ng dilim ay may hugis, isang anyo. Napasingap si Rome at napakunot ang noo niya. Zeke, huwag kang gumalaw. Napatigil si Zeke, agad na naging seryoso ang muka. Anong meron, Rome? Kinakabahan itong tanong. Tila may natatanaw si Rome. Zeke, ulit niya, mas malinaw na ngayon ang boses. I'm here. Mabilis na sagot nito. May higpit na hinawakan ng braso niya. Nandito lang ako, misis. Dahan-dahang itinaas ni Rome ang kamay. Nanginginig at marahang hinawakan ng mukha nito. Nang dumampi ang palad ni Rome sa pisngi ni Zeke ay sabay niyang nakitang isang malabong anyo. Zeke, ikaw ba yan? Nagulat si Zeke. Rome, nakikita mo na ako? Napapikit si Rome. Napayuko at napahawak sa ulo. Huminga ng mabigat. Nang dumilat siya, ay bumalik ang kadiliman. Hindi kita masyadong nakita, pero may nakita akong liwanag at malabong anyo ng mukha. Natigilan si Zeke. Dahan-dahang itinaas ulit ni Rome para subukang tumingin sa mukha ni Zeke at ngayon ay wala na siyang nakita. Puro na lang kadiliman. Wala na naman akong makita. Si Rome na tumulo na ang mga luha. Naging mabigat ang hininga ni Zeke, tila may sumisilip na pag-asa para sa paningin ni Rome. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Pagkatapos ay niyakap ulit. It's okay, it's okay. Huwag mong biglain, bulong ni Zeke. Pilit pinapakalma ang sariling boses kahit na ang totoo ay nanginginig din siya sa halo-halong emosyon. The fact na may nakita kang liwanag at anyo, that's a start. Hindi na tayo zero. Napayuko si Rome, bakas ang panghihinayang sa mukha. Sandali lang yun, Zeke. Sobrang bilis. Sapat na yun for now. Ang mahalaga, unti-unti nang bumabalik. Report this to Dr. Cassie when you get home, and I hope I could talk to her regarding your case. I want to be part of your healing process, Mrs. Okay? Hindi na kumibo si Rome.
Kahit bumalik ang dilim, may naiwang kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang pag-asa na marahil hindi lang ang paningin niya ang unti-unting magbubukas, kundi pati na rin ang mga alaala niya. Zeke, tawag ni Rome pagkalipas ng ilang sandali. Yes, Mrs. Salamat. Salamat sa pagdala sa akin rito. Hindi sumagot si Zeke. Sa halip ay hinilikan niya ang noo ni Rome. Pagkatapos nilang magsayaw, inalalayan ni Zeke si Rome paakyat sa fly bridge, ang upper deck ng yate kung saan mas presko ang hangin. Nandoon ang 3 servers na abala sa pag-aayos ng mesa. Ang isa ay kasalukuyang nag-iihaw at ang usok ng niluluto ay agad na naamoy ni Rome. Ang bango naman, sa amoy pa lang, alam kong masarap na. Puna ni Rome habang inilalanghap ang pamilyar na aroma. Napangiti si Zeke. Hindi ka pa rin nagbabago, Mrs. Ang naaamoy mo ay ang paborito mong barbecue. Pero habang naghihintay tayo, nagpahanda ako ng shrimp bruschetta. Pinaupo ni Zeke si Rome sa isang komportabling upuan bago kumuha ng isang piraso ng bruschetta. Maingat niya itong isinubo sa kanya. Nang malasahan ni Rome, nakita ni Zeke ang pagangat ng mga sulok ng labi nito, ang eksaktong ngiti na nakita niya nung unang beses nitong matikman ang naturang putahe. Ang sarap naman nito, Zeke, masayang sabi ni Rome. Kahit ilan pa ang gusto mong kainin, Mrs. At kung maubos man, magpapagawa pa ako ng marami, sagot ni Zeke habang nakatitig lang sa kanya. Grabe ka naman, ginawa mo pa akong patay gutom. Namiss lang kita. Mahinang tugon ni Zeke bago mabilis pero mababaw na hinalikan si Rome sa mga labi. Bahagyang nagulat si Rome at napahawak sa kanyang labi. Ikaw ha, nakakarami ka na. Tumawa ng mahina si Zeke, halatang nag-e-enjoy sa reaksyon nito. Mas gusto ko nga, mas marami pang halik eh. Kumuha siya ng plato at nilagyan pa ito ng ilang bruschetta. Heto, nilagyan kita sa plato. Oh, gusto mo subuan kita ulit? Ako na, kaya ko na to, sabi ni Rome habang kinakapa ang plato. Tinawag ni Zeke ang isang server at sinabihan itong kunin na ang mga lutong barbecue para ihahain sa harap ni Rome. Nang mailapag ang pagkain, muling kumuha si Zeke at isinubo ito sa kanya. Sarap naman si Rome sa bawat kagat. Ginawa mo naman akong bata, Zeke. Bulag lang ako. Kaya ko namang kumain mag-isa, reklamo ni Rome pero bakas ang kilig sa boses. Imbis na sumagot, muling hinalikan ni Zeke ang kanyang labi. Mababaw lang pero puno ng paglalambing. Ikaw ha, taking advantage ka sa pagiging bulag ko, natatawang sabi ni Rome. I love you, Mrs. Seryosong sabi ni Zeke. Umiti lang si Rome pero may bahid ng pangarap sa kanyang boses. Sana no, makakita na ako at maalala ko na ang lahat. Biglang natigilan si Zeke sa pagkilos. Sa isang pangungusap na iyon, tila nag-flashback sa kanya ang lahat, ang mga magagandang alaala nilang dalawa, pero kasama na rin ang mga mapapait na sandaling naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Natahimik ka na dyan, tanong ni Rome nang mapansing hindi na sumagot ang lalaki. May naisip lang, tipid na sagot ni Zeke. Nagpatuloy sila sa pagkwekwentuhan ng iba't ibang bagay, tila pansamantala nilang nakalimutan ang sandaling may nakitang liwanag si Rome kanina. Buong gabi, hindi humiwalay si Zeke sa tabi ni Rome. Naroon yung bigla na lang siyang yayakapin, hahalikan sa noo o kaya ay mahigpit na hahawakan ng kanyang kamay habang tumutugtog pa rin ang 3 lalaki ng musika ng pag-ibig. Mag-aalas 10 na ng gabi nang mapagpasyahan nilang dumaong na at umuwi. Hinatid ni Zeke si Rome sa bahay ni na Dr. Cassie at Gwen. Pinagbuksan sila ng gate ni Mang Lando at pumasok ang sasakyan. Pagbaba nila, agad silang sinalubong ni Mang Lando na tila kanina pa naghihintay. Good evening Sir Rome at Sir Zeke, bati nito. Good evening Kuya Lando, wala pa ba si Dr. Cassie? Tanong ni Rome habang inaalalayan ni Zeke sa braso. Nandyan na, kararating lang din, sagot ni Mang Lando. Magsasalita na sana si Rome nang lumabas si Dr. Cassie. Baka sa mukha nito ang pagod mula sa ospital pero mas nangibabaw ang pagiging protective nito kay Rome. Rome, gabi na ha. I hope hindi ka masyado napagod, sabi ni Cassie habang lumalapit. Bumeso siya kay Rome bilang pagbati. Good evening Dr. Cassie, bati naman ni Zeke.
pilit na pinapanatili ang formal na tono. Matama namang tinitigan ni Dr. Cassie si Zeke. Sinusuri ang bawat galaw nito. "Good evening, Mr. Viga. Thank you sa paghatid kay Rome." "No worries. We had the best night and dinner date." Nakangiting sagot ni Zeke, sadyang binigyang diin ang salitang date. Tumitig lang si Dr. Cassie, hindi natitinag sa charm ni Zeke. "Zeke, papasok na ako ha. Kailangan ko na talagang magpahinga," singit ni Rome. "Sige, Mrs. Have a good night," malambing na sagot ni Zeke. "Ikaw, Dr. Cassie?" tanong ni Rome. "Mauna ka na, Rome," sagot naman nito. Pumasok na si Rome sa loob habang inaalalayan ni Mang Lando. Tinaasan ng kilay ni Dr. Cassie si Zeke. "Dr. Cassie, I have to go na," sabi ni Zeke na patalikod na. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo ay muling nagsalita si Cassie, dahilan para mapahinto at humarap siyang muli. "Mr. Viga, I still haven't forgotten sa inasta mo during the dinner. I still don't forget those eyes with anger towards Rome," seryosong saad ni Dr. Cassie. "I don't know what happened sa inyong dalawa before the loss of his sight and memory, pero I know this is something very serious." Dito ay unti-unting nawala ang ngiti ni Zeke. Tinitigan niya si Cassie ng diretso sa mga mata. "Ano naman sa'yo yon, Dr. Cassie?" malamig niyang tanong. "Try to hurt Rome and you will regret it. I don't trust you after that dinner," banta ng doktora. Sa halip na magalit, biglang ngumiti ng pilyo si Zeke. "Anong nakakatawa, Mr. Viga?" inis na tanong ni Dr. Cassie. "I am happy, Dr. Cassie. Finally, other than me, someone is caring for him like part of a family. Even his own blood can't give it to him," sagot ni Zeke habang may bahid ng sinseridad sa kanyang boses. "Thank you, Dr. Cassie. And don't worry, I will not hurt him. Whatever happened before, it will never happen again. Not under my watch. So Dr. Cassie, you can trust me. I don't ask though that you should, but you can." Sa sinabi ni Zeke, naalala ni Dr. Cassie ang eksena sa hospital noong pumunta ang tiyahin at pinsan ni Rome. Tumalikod na si Zeke at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Nang makasakay na siya, binaba niya ang bintana. "One more thing, Dr. Cassie. I want to be part of Rome's healing process," sabi ni Zeke. "I can't answer that. Kailangan pa ng recommendation yan ng neuropsychiatrist ni Rome. I believe you are part of the problem," sagot ni Dr. Cassie. "Then I will be part of the solution. I think I need to report this to you. Kanina sa yate, Rome started to see something. Not clear, but it is something." Nalaki ang mga mata ni Dr. Cassie sa narinig. Nabigla siya at hindi agad nakasagot. "Good night, Dr. Cassie, and goodbye. See you," huling sabi ni Zeke bago pinaandar ang sasakyan palayo. Sinarado na ng isang kasambahay ang gate, pero nanatiling nakatayo si Dr. Cassie sa labas, natutulala sa kawalan. Kung totoo ang sinabi ni Zeke, ibig sabihin ay unti-unti nang bumabalik ang reflexes ng mga mata ni Rome. Rome is almost there, sa isip-isip niya. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga ay nagising si Rome sa tila sumasabog na sakit ng ulo. Napahawak siya sa kanyang sintido, napapapikit ng mariin habang pilit na tinitiis ang matinding kirot. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Maya-maya, unti-unting humupa ang sakit. Nang mawala na ng tuluyan ang sakit, dahan-dahang iminulat ni Rome ang kanyang mga mata. Isang napakalabong liwanag ang pumasok sa kanyang mga balintataw dahil palaging nakabukas ang ilaw sa silid ni Rome. Ang liwanag nito ay tila isang bahagyang sikat ng araw na sumisilip sa makapal na ulap. Napakalabo nito sa simula, parang nakatingin siya sa ilalim ng tubig o isang lugar na may makapal na mga fogs. Napakurap si Rome, hindi makapaniwala. Panaginip ba ito? Unang pumasok sa isip niya. Ngunit hindi naglaho ang liwanag. Sa halip sa bawat kurap niya, tila may kung anong harang ang unti-unting nawawala. Ang malabong anyo ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Nakita niya ang pinto at mga bagay na nasa loob ng silid.
Unti-unti, ang panlalabo ay luminaw, parang isang camera lens na dahan-dahang nagfo-focus. Nakikita niya ang mga detalye ng kisame at ang kurba ng kanyang kama. Ang mundo ni Rome ay muling nagkaroon ng anyo at kulay sa harap ng kanyang mga mata. Napasinghap si Rome, ang kanyang kamay ay nanginginig na itinaas patungo sa kanyang muka. Nakikita niya ang kanyang sariling mga daliri. Nakakakita na siya. Napahikbi si Rome ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Takot na takot siyang gumawa ng ingay dahil baka sa isang iglap bawiin ng tadhana ang milagrong ito. Baka panaginip lang pala ang lahat at oras na magsalita siya ay maglaho ang lahat. Nanlalabo ang paningin niya, hindi dahil sa pagkabulag kundi dahil sa pag-uumapaw ng mga luha. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakakakita na ako, bulong niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Nakakakita na ako. Bumangon siya sa kama kahit medyo nahihilo pa at sanay siya na nangangapa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa salamin na nasa sulok ng kwarto. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng ulap, puno ng kaba at hindi makapaniwala. Nang makarating siya sa harap ng salamin, doon siya napatigil. Isang anyo ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking hindi niya maalala ang itsura ngunit nakikita na niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng salamin, kinakapa ang refleksyon ng sarili niyang muka. Ikaw pala yan, Rome. Hikbi niya. Parang nakikipagkilala siya sa sarili niyang anyo. Hinuwakan niya ang kanyang buhok, ang kanyang labi at ang kanyang mga mata na ngayon ay kumikinang nasa ilalim ng ilaw ng silid. Napaluhod siya sa sahig. Niyakap ang kanyang sarili habang humahagulhol. Sa loob ng 2 taon, nabuhay siya sa isang kadiliman. Ang bawat bagay na nakikita niya ngayon, ang dulo ng kumot, ang paanan ng mesa, ang kulay ng dingding ay parang mga regalo na ngayon lang nabuksan. Salamat, Diyos ko, salamat. Paulit-ulit niyang sambit sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sa loob ng tahimik na silid, nanginginig ang buong katawan ni Rome habang pinagmamasdan ng bawat sulok. Ang bawat gamit na dati ay kinakapalang niya, ngayon ay binabati siya ng kanilang mga kulay at hugis. Para siyang muling isinilang sa mundo. Walang ibang mahalaga sa sandaling iyon, kundi ang katotohanan sa wakas. Tapos na ang dilim.